Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 171 Ilang milyon ang nawala. Sa harap ng pagsigaw ni Christina, napakunot ang noo ni Ricardo at malamig na sinaway niya, "Shut up. Whether I kill him or not is none of your business." Nagpakita ng galit si Christina nang marinig ito. "Kung hindi mo siya papatayin, hindi ka namin bibigyan ng pera." Darwin also chimed in, "You said it yourself. Take someone's money to help them avoid disaster. Kung hindi mo siya papatayin, babalik siya para saktan muli ang pamilya ko. Hindi mo ako bibigyan ng pera. Pwede mo nang subukan." Pinaikit ni Ricardo ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang mapanganib na kislap. He then sneered and asked, "Alinman hindi ko kukunin ang pera ngayon at maaari kang pumunta dito upang gawin ito sa iyong sarili." Nang marinig ito, natakot sina Christina at Darwin. Hindi nila namamali na umatras ng ilang hakbang. Anong biro? Kahit na walang pakialam si Ricardo sa pagiging baldado ni Emerson na may kapansanan ng isang braso. Madali niyang patayin ang buong pamilya nila nang walang anumang pagsisikap. Lalagyan ng nobela. "Huwag. Huwag mong gawin iyon," mabilis na ikanaway ni Darwin ang kanyang kamay. Sa sandaling ito ay hindi pinansin ni Philip ang kanyang asawa at anak. Sa halip ay tumingin siya kay Emerson na may pagdududa sa mukha. Tinanong niya, "Sino? Sino ang nanay mo? Ano ang pangalan niya?" Paulit-ulit na sinasabi ni Emerson na gusto niyang maghiganti para sa kanyang ina kaya naman pumunta siya rito para saktan ang pamilya ni Philip. Dahil dito, hindi sigurado si Philip sa nangyayari sa kanyang sarili. Nang maingat niyang suriin ang mukha ni Emerson, nakakagulat na may pagkakahawig sila sa kanyang sarili. Ang puso ni Philip ay hindi maipaliwanag na lumalabas ng ilang mga tibok. "Sino ang nanay ko? Ha ha ha. 30 years ago, nagpadala ka ng taong pumatay sa nanay ko. Hindi mo ba naaalala? Ikaw ay isang walang utang na loob na tao na walang konsensya. Para sa pagpapakasal sa tagapagmana ng Britt family. Hindi mo lang pinabayaan ang isang babae na buntis na noon kundi sinubukan mo rin siyang paalisan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tao sa kanyang inuupahang bahay. Why? Why are you so cruel? She left when she realized that she could be with you anymore. It didn't affect your ability to marry into wealth, so why did you want her dead?" Bakit? Malungkot na tanong ni Emerson habang nakatitig kay Philip na may mapupulang mga mata na puno ng matinding hinanakit. Napataas ang kilay ni Ricardo na medyo emosyonal din sa loob. Tiyak na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. Ang pagnanais ni Emerson na maghiganti laban sa buong pamilya ni Philip ay nararapat lamang. Sa mundong ito, walang pag-ibig na walang dahilan o puot na walang dahilan. Sa sandaling iyon, ang anumang magandang damdamin na mayroon si Ricardo kay Philip ay ganap na naglaho. Napakasama at malupit ng lalaking ito. Tinalikuran niya ang buntis na kasintahan para lang makasama ang isang mayamang babae at sinubukan pa itong patayin. Hindi makatao iyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, nanginginig si Philip sa lahat, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha habang mukhang gulat na gulat. "Ikaw. Anak ka ni Judd Hurst. Anak ka niya." Nakita ni Emerson ang ekspresyon ni Philip at napangisi. "Ano ba ang pinagkukunwari mo? Hindi ka ba kumuha ng pumatay sa nanay ko dati? Buti na lang at nailigtas siya ng Daoist from Buckangline Mountain. Ano ngayon? Gusto mo bang sabihin ko sa'yo kung nasaan ang nanay ko para mapatay mo ulit siya?" Nang marinig ito, paulit-ulit na umiling si Philip. "I didn't do it. How could I have done it? Nagkamali ako kay Judd noon pero paano ko siya napatay? Hindi ako yun. I never did it." Habang nagsasalita siya, walang takot siyang sumugod kay Emerson. "Honey, ingat ka. Dad. Anong ginagawa mo?" Natakot sina Christina at Darwin sa kanilang nakita at mabilis na pinaalalahanan siya ng gulat. Inabot ni Ricardo ngunit nag-alinlangan nang makita kung gaano ka-excited si Philip at hindi siya pinigilan. Regardless of everything else around him, Philip ran straight to Emerson. "Sabi mo buntis na si Judd nung naghiwalay tayo noon. Ikaw. Anak kita. Anak kita."
Nang makita ni Emerson si Philip na tumatakbo palapit sa kanya ng ganito, bumalatay sa kanyang mukha ang isang makapal na pagpatay na hangarin habang diretsyong hinawakan niya ang leeg, "You modern day scum. I'll kill you." Na may mapupulang mga mata na puno ng pagpatay sa lalamunan ni Philip, inihahanda niya ang kanyang sarili para sa pagpatay. Gayunpaman, lumipas ang ilang oras nang walang aksyon. Boom! Pagkatapos ng ilang pagbabago sa mga ekspresyon ng mukha, sa wakas ay pinalayas ni Emerson si Philip, "Get lost." Tumayo si Philip mula sa lupa sa sumunod na segundo na mukhang sobrang emosyonal habang nakatingin kay Christina, "Hindi ako nagpadala ng sinuman para patayin si Joda. Hindi ako iyon." "Then who did it? Tell me Christina. Who did it?" Galit na sigaw niya kay Christina na may ekspresyong puno ng kalungkutan. Kumikislap ang mga mata ni Christina na nagulat sa pagsigaw ni Philip, at pagkatapos ay nagalit ito. "Oo. Ako nga, ano? Sinong nagpabubuntis sa anak mo? Paano kung malaman mong may isa pang anak dyan at bumalik sa kalapitang mababa ang lipad na iyon?" Binalaan ko siyang magpalaglag, ngunit hindi siya nakinig. Pinilit niya ako. Nanginginig si Philip sa lungkot at galit. "Ikaw, bakit ang lupit mo? I'm cruel. You slept with me and even called that slot's name in your dreams. Kinailangan kong mawala siya ng lubusan para pakasalan mo ako ng walang pag-aalinlangan. Tingnan mo ang bastos na anak na ipinanganak niya, pumunta dito para saktan ang pamilya natin. Ikaw, sesakali kita." Sigaw ni Philip habang sumusugod kay Christina. "Do you dare touch me? Kung hindi dahil sa maternal family ko, mapupunta ka ba sa kinalalagyan mo ngayon?" Hindi rin pushover si Christina at lumaban siya kay Philip. Nang mapanood ang eksenang ito, nanunuya si Emerson sa kanyang mukha. Ang sumunod na segundo ay umiling siya at tahimik na naglakad palayo sa villa ng pamilya McLaughlin. Siya ay tila walang interes ngayon matapos na mapuno ng kalungkutan, puot, at galit. Ilang sandali lamang ang nakalipas. Matapos malaman na hindi si Philip ang nagnanais na mamatay ang kanyang ina sa nakalipas na mga taon, biglang nabawasan ang pagkapuot sa kanya ng kanyang puso. Siyempre, imposible pa rin siyang kilalanin bilang ama-anak. Sa pagkakataong ito ay mukhang nalulungkot din si Ricardo nang makita niyang umalis si Emerson nang walang tigil o nanatili. Sinulyapan niya ang nag-aaway na mag-asawang Philip habang tumalikod na naglakad papunta kay Darwin. "Huwag kalimutang sabihin sa iyong ama ang tungkol sa $80 milyong. Ricardo, ikaw." Napabuntong hininga si Darwin nang marinig ang numerong ito na $80 milyong. Ang kanyang mukha ay hindi mapigilan dahil sa sakit na may halong hinanakit. "Tiyak na hindi ka magde-default sa pagbabayad, di ba?" Banta na tanong ni Ricardo habang ngumisi ng masama. Nang makita ang ekspresyon ni Ricardo ay hindi mapalagay ang loob ni Darwin. Ipinilig niya ang kanyang ulo na mukhang galit. "Hindi. Hindi kami magde-default sa pagbabayad. Don't worry." Ngumiti si Ricardo, "Mabuti naman." Pagkasabi noon ay mabilis din siyang umalis ng mansyon. Sa sandaling ito, si Darwin ay nag-aapoy sa galit. Hindi niya maiwasang hindi magalit kay Ricardo habang gusto rin niyang sampilan ang sarili dahil sa sarili niyang katangahan. Bakit kailangan niyang ibuka ang kanyang bibig? Ang kanyang walang ingat na mga salita ay hindi sa kanya ng milyon-milyong dolyar. Kabanata 172 tumingin sa ulo. Matapos umalis sa villa ng pamilyang McLaughlin, nakita ni Ricardo ang isang malungkot na figure na nauuna sa kanya, na ang kanyang kanang braso ay nakabitin ng mahina at walang kapangyarihan. Nang marinig ang mga yabag sa likuran niya, lumingon si Emerson at agad na nagbago ang mukha. "Nandito ka ba para patayin ako?" Galit na tanong niya na seryosong nakatingin kay Ricardo. "Hindi," umiling si Ricardo. "Haha, bakit? Ang bangis mo, akala ko hinahabol mo ako para kitilin ang buhay ko." Sa sumunod na segundo, tumingin siya kay Ricardo na may bakas ng lungkot sa mga mata. Ang pag-iisip tungkol sa kanyang may kapansanan na kanang braso ay napuno ng kalungkutan at galit sa puso ni Emerson. Napataas ang isang kilay ni Ricardo at dinama ang kanyang emosyon. Ngumiti siya ng nakakaloko at nagtanong, "Ano ang plano mo? May balak ka pa bang saktan sila?" Habang nagsasalita ay tinuro niya ang direksyon ng villa.
Umiling si Emerson, wala akong plano. Hindi na ako makakabalik sa bundok. Sa tingin ng aking amo ay masyadong mababa ang aking pangunawa at pinalayas ako dito. Kung tungkol sa pananakit sa kanya. Haha, hindi ka wili-wili na. Nang marinig ito, nagulat si Ricardo at hindi nakapagsalita. Si Emerson ay mukhang mga 30 taong gulang ngunit naabot na ang rurok ng Dark Force late stage. Ang ganitong uri ng lakas ay napakabihirang, hindi ba? Pinalayas talaga siya ng kanyang amo dahil sa mababang comprehension. Sino naman ang master mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Ricardo. Master Osvaldo Swanson mula sa Bacangline Mountain. Ang aking master ay hindi lamang mahusay sa iba't ibang mystical arts kundi pati na rin sa medisina. Isa rin siyang kilalang Grandmaster powerhouse sa Preosha. Ipinagmamalaki ni Emerson ang tungkol sa kanyang Panginoon ngunit muling nalungkot ang mukha nito. Ang pagiging kicked out ng sariling guro ay isang bagay na nagpahiya sa kanya higit sa anupaman. Ito rin ang dahilan kung bakit kanina nang sabihin ni Ricardo na, gulo, ang lakas ni Emerson, sobrang nagalit ito. Dahil sa kaibuturan ng kanyang sarili pinaniwalaan din niya ito. Ang pag-iisip tungkol sa kung paanong mayroon na siyang isang walang kwentang braso na natitira ay mas lalong nawalan ng pag-asa si Emerson. Pakiramdam na ganito ang magiging mga bagay para sa kanya magpakailanman. Master Osvaldo Swanson. Never heard of him. Ricardo shook her heedlessly as he replied. Kung nandito ngayon si Jay, ang nagpakilalang nangungunang manlalaro sa Crinford, tiyak na makikilala niya ang pangalan nitong Master Osvaldo. Ngunit si Ricardo ay hindi kailanman naging bahagi ng martial arts circle noon, kaya hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanya. Ano? Ipinagmamalaki ni Emerson na banggitin ang kanyang Panginoon ngunit nagulat siya nang sabihin ni Ricardo na wala siyang narinig tungkol sa kanya. Iniinsulto mo ba ako? Iniinsulto ang amo ko. Galit na tanong niya. No, I really haven't heard of him. Hibot balikat ni Ricardo sa katumingin kay Emerson na may iniisip. Dahil wala ka ng ibang mapupuntahan, bakit hindi mo na ako sundan mula ngayon? Sumunod ka. Bakit ako? Napilayan mo na ako. Mapait na reklamo ni Emerson. Ang pakiramdam ng kanyang kanang braso ay ganap na walang kapangyarihan maliban sa matinding sakit na naging dahilan ng pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha nang hindi mapigilan. Ang makakita ng ganoong kalaking lalaking umiiyak ng ganoon kadali ay naging awkward si Ricardo. Paano kung mapagaling kita? Tanong niya. Pagalingin mo ako kahit na baldado na ako. Kung mapagaling mo ako, hindi lang kita susundin kundi sasambahin din kita bilang aking guro. Hindi naniwala si Emerson. Okay, tumango si Ricardo at hinawakan ang kanang kamay ni Emerson sa sumunod na segundo habang pinadadaan ang enerhiya ng dragon sa kanyang katawan sa pamamagitan ng acupoint sa kanyang palad. Naramdaman ni Emerson ang init na kumalat sa buong braso niya at lahat ng sakit ay nawala. Hindi lang iyon kundi lahat ng 8 pambihirang meridian na naharang noon ay isa-isang binuksan ng mga daluyan ng init na iyon. After about 10 minutes or so, binitawan siya ni Ricardo. Sige, lumipat ka at tingnan kung ano ang pakiramdam. Inalog-alog ni Emerson ang kanyang braso at nalaman na hindi lamang ito ganap na gumaling kundi naging mas malakas pa kaysa dati. At kahit papaano nakalusot din siya sa Transmutation Force Realm. Ito. Nakalusot din ako sa Transmutation Force Realm. Salamat sir. Simula ngayon, ikaw na ang tagapagligtas ko na nagbigay sa akin ng bagong buhay. Ang Panginoon ko ang laging nauuna sa puso ko. Sa sobrang saya at pasasalamat na naging sanhi ng muling pag-agos ng luha mula sa mga mata na pula sa Pononibik habang nakaluhod patungo kay Ricardo. Ricardo rolled his eyes thinking this guy cried over everything diba? Wag mo na lang pansinin yung mentor, basta willing kang magtrabaho para sa akin in the future, iwinagayway ni Ricardo ang kanyang kamay at mataimtim na sinabi. Pero tandaan mo, kung mapapalakas ko ang iyong lakas, kaya ko ring sirain ka. Kapag nalaman kong nagtaksil ka sa akin balang araw, ang kahihinatnan nito. Si Emerson ay mas matanda sa kanya ng ilang taon kaya ayaw niyang kumuha ng apprentice sa kanyang sarili.
May mga bagay na hindi niya kayang hawakan ng diretsyo ngunit maaaring hayaan si Emerson na lutisin ang mga ito para sa kanya. Ang huli ay may mahusay na pag-unawa sa okultismo at isang malakas na transmutation force practitioner, na ginagawa siyang napakaangkop na maging Black Glove ni Ricardo. Mr. Willis, makatiyak ka na nanunumpa ako ngayon dito, kung sakaling ipagkanulo kita, naway hampasin ako ng langit ng 5 kulog. Seryosong sabi ni Emerson. Pagkaalis ni na Ricardo at Emerson saglit, si Philip na katatapos lang makipag-away kay Christina ay tuluyang tumakbo palabas ng villa na may mga gasgas sa mukha habang sinusubukang hanapin ang kinaroroonan ni Emerson. Iyon ay anak niya. Gayunpaman, walang bakas sa kanya. Sa kanilang pag-uwi, pumunta si Ricardo sa botika at kumuha ng isang malaking bag ng iba't ibang halamang gamot. Matapos makapasok sa antas ng Apiche Realm, nalaman niyang bukod sa pagkakaroon ng access sa Earth Pulse, isa pang bahagi ng kanyang memorya ang nagising ang alchemy. Siyempre sa puntong ito, maaari lamang niyang pinuhin ang ilang mababang antas ng elixir ngunit dapat pa rin itong maging mahalagang mga kalakal sa sekular na lipunan. Isinasaalang-alang na kakailanganin niya ng malaking halaga ng pera para sa mga landas sa paglilinang sa hinaharap. Nagpasya si Ricardo na kumita ng pera sa pamamagitan ng pagpino ng mga elixir. Siyempre hindi siya personal na lalabas ngunit binalak na gawin ito ni Emerson habang nagtatago sa likod ng mga eksena na kumikita ng malaking pera nang hindi napapansin si Nora na nakatulog ng maaga. Matapos hikayatin si Nora na matulog, pumunta si Ricardo sa kusina para simulan ang pagpino ng mga elixir gamit ang mga sandpot dahil wala pang espesyal na kagamitan na magagamit. Sa kabutihang palad, ang kasalukuyang proseso ng pagpipino ay nangangailangan lamang ng mababang antas ng mga halamang gamot kaya hindi rin ito nangangailangan ng mga tool na may mataas na kalidad. Gayunpaman, tumawag si Mason nang malapit na siyang magsimula. Lalagyan ng nobela. Ano ba kuya? May free time ka ba? Nakangiting tanong ni Mason. Anong gusto mo? Sagot ni Ricardo. Nothing much. I just wanted us both go grab dinner together. I also have something else for you. Excited na sabi ni Mason. Nang marinig ito, nilaybot ni Ricardo ang kanyang mga mata. What's the point of going out to eat? Kumain na ako. I have to stay home with Nora, what am I should do out so late? Sa kabilang dulo ng telepono, hindi mapigilan ni Mason na magalit. Naisip niya sa kanyang sarili na si Ricardo ay talagang isang mapagmahal na ama. Halika, bayaw. Tulog na ba ang aking pamangkin? Ito ang bagay, kagabi ay kamangha-mangha at iniligtas mo kami sa kapahamakan. Marami sa aking mga kapatid ang gustong makipagkita sa iyo at maupo sa iyo para sa isang seryosong pag-uusap. Bigyan mo ako ng mukha dito, patuloy na panghihikayat ni Mason. Alam kong kailangan mong alagaan si Nora, kaya naghintay kami hanggang ngayon para lang sayo. And all my brothers are here waiting too. Negotiate ni Mason. Narinig ito ni Ricardo at hindi niya maiwasang hindi makapagsalita. Pero dahil ganoon na nga ang sinabi ni Mason, hindi niya talaga kayang tanggihan ang ganoong napakagandang offer. Fine then, where are you guys at? Papasok ako saglit. Kabanata 173 dating crush. Alas 9 ng gabing iyon, dumating si Ricardo sa Golden Family Hotel. Si Mason ang may-ari ng hotel na ito at walang kaugnayan sa pamilyang Lowe. Si Mason, kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang kasama sina Dennis at Jeremy, ay naghihintay sa pasukan ng Ricardo. Bayaw! Mr. Willis! Sabay-sabay nilang sigaw nang makita si Ricardo. Bro-in-law, how do you like this hotel? Gusto mo ba? Tanong ni Mason habang nakaakbay sa balikat ni Ricardo. Hindi naman masama. Medyo maganda. Tumango si Ricardo bilang pagsang-ayon. Well then, I'm giving this hotel to you. From now on, ikaw na ang boss dito. Tawa ng tawa si Mason at winuwagayway ang kamay habang nagsasalita. Natigilan si Ricardo sa mga salitang ito. Giving it to me. I don't want it. I don't have time to manage it at hindi ko alam kung paano I manage. Ha? Kailangan mo ba mag-manage dito?
Maghintay ka na lang ng pera ng manager mo dito. I don't care. You must accept it. Kung hindi, kung hindi ay sasabihin ko sa kapatid ko na palihim kang nagpamasahe sa mga lugar na iyon. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Mason. You little brat, bakit ang sanggit mo? Natatawang saway sa kanya ni Ricardo habang walang magawa ang ulo. Ha ha ha. Ngumiti ng malawak si Mason, ilang beses na tumawa ng malakas, at inakbay ang braso sa balikat ni Ricardo habang naglalakad sila papasok ng hotel. Pagdating sa maluwag na VIP room sa itaas na palapag, nakita nilang mahigit 30 tao na ang nagkukumpulan, nakaupo sa 5 magkahiwalay na mesa. Ang bawat taong naruroon ay isang pinuno sa ilalim ng utos ni Mason. Ang ilan ay nakabalot pa rin ng mga benda at gasa, na nagpapakita ng matinding sagupaan noong nakaraang gabi. Mr. Willis. Mr. Willis. Pagkapasok ni Ricardo, agad na tumayo ang lahat at sabay-sabay na sumigaw ng malakas. Okay lang umupo na kayong lahat. Ikan-away ni Ricardo ang kanyang kamay ngunit hindi niya napigil ang pagpawisan ng husto sa sobrang kahangahangang paraan. Sunod, hinayla ni Mason si Ricardo sa gitnang mesa. Sa kabila ng kanilang mga pinsala, lahat ng mga nasasakupan ni Mason na naruroon ay isa-isang lumapit upang mag-toast kay Ricardo. Hindi naman tinanggihan ni Ricardo ang anumang inuming inaalok dahil alam niyang hindi naman siya maglalasing. Lalagyan ng nobela. Matapos ang mga pinggan ay dumaan sa iba't ibang lasa at ang alak ay naubos ng 3 round, ipinaalam ni Ricardo kay Mason na balak niyang umalis. Hindi niya siguro kayang iwan si Nora mag-isa sa bahay ng masyadong matagal. Ang pagpunta dito upang magpakita, pagkakaroon ng ilang round ng inumin kasama ang mga taong ito, ay sapat na. Habang sumasakay ng elevator si Ricardo at nakarating sa lobby sa unang palapag, nakarinig siya ng sigaw ng pagkagulat. Ricardo, ikaw ba yan? Lumingon siya at nakita niya ang isang magandang babae na nagtataka na nakatingin sa kanya. Nakasuot siya ng short-sleeved shirt sa itaas at tight-fitting jeans sa ibaba, showing off her curvy figure. Naglabas siya ng aura ng kabataan at kagandahan na nagparamdam kay Ricardo na parang bumalik siya sa high school. Ang babae ay walang iba kundi si Allison Singleton, kaklase ni Ricardo noong high school na kilala rin bilang beauty queen ng paaralan. Noon, hindi mabilang na mga lalaki ang nagkakakrush sa kanya, pati na si Ricardo mismo. Nakilala niya si Claudia sa kolehiyo, at nang maglaon ay si Claudia ang nagkusa na ituloy si Ricardo, na humahantong sa pagbuo ng isang medyo nakamamatay na relasyon. Bago iyon, sa puso ni Ricardo, naruroon ang anino ni Allison noong mga inosenteng araw nila. Allison. What a coincidence. Masayang bulalas ni Ricardo nang makita siyang muli pagkatapos ng mahabang panahon. Allison rolled her eyes at him and said sarcastically, "What coincidence? Ang lame ng pick-up lines mo." Pick-up lines. Sandaling natarante si Ricardo bago napagtanto ang ibig niyang sabihin. Nang makita ni Allison ang kanyang reaksyon, nagtaka si Allison, "Di ba nandito ka para sa class reunion? Kakatapos ko lang ng trabaho at late ako dumating. Bakit nandito ka pa? Class reunion? No. Not me. Katatapos ko lang kumain ng may kasama at aalis na sana." Umiling si Ricardo. Allison. Why show up so late? Hinihintay ka na ng lahat. Kung wala ka, hindi man lang sinimula ni Gavin ang paghahain ng mga pinggan. Sa sandaling ito, isa pang babae ang lumabas mula sa elevator. Upon seeing Allison, she teasingly remarked, "Oh. Ikaw si Ricardo. Bakit nandito ka rin? Wala akong maalala na inimbitahan kita." Ang babaeng ito ay si Frey Miller, isa ring kaklase ni Ricardo sa high school. Gayunpaman, noong mga araw nila sa paaralan, palagi niyang minamaliit si Ricardo. Sa katunayan, noong mga taong iyon, karamihan sa kanilang mga kaklase ay may mababang tingin kay Ricardo. Nang ang mga magulang ni Ricardo ay misteryosong nawala sa Luco or Quest sa kanyang edad na 18, nawala ang kanyang pinagkukunan ng kita at mga gastusin sa pamumuhay. Upang kumita ng matrikula at mga gastusin sa pamumuhay, gumawa si Ricardo ng mga kakaibang trabaho para sa iba pang mga estudyante sa paaralan, tulad ng paglalaba,
paglilinis, at pagpapatakbo. Naglaba pa siya ng salawal, mabahong sapatos, at medyas para sa ilang kaklase na lalaki. Naging sanhi ito ng maraming mga mag-aaral na minamaliit si Ricardo, na tinitingnan siya ng may paghamak. Gayunpaman, mayroong ilang mga pagbubukod, at si Allison ay isa sa kanila. Sa oras na iyon, hindi lamang niya minamaliit si Ricardo ngunit madalas din siyang bumili ng mga pagkain para sa kanya. May mga chismis pa sa school na may crush si Allison kay Ricardo. Pero noong panahong iyon, sobrang insecure si Ricardo. Bagamat lihim din niyang nagustuhan si Allison, wala siyang lakas ng loob na ipakita ito. Baka nakaligtaan ni Gavin. Ricardo, since classmates tayo, sabay na tayong umakyat. Hindi madali para sa napakaraming kaklase na magtipon after all these years. Magiliw na iniaya ni Allison na nakatingin kay Ricardo na puno ng pag-asa. Parang ayaw niya talagang umalis si Ricardo ng ganun-ganun lang. Well, okay. Saglit na nag-alinlangan si Ricardo, naramdaman ang init sa mga mata ni Allison. Mahirap tanggihan gamit ang masigasig na mga mata. Fair na. Agad namang ngumiti si Allison sa tuwa, kumaway kay Ricardo. Sabay silang tatlo na pumasok sa elevator pero bumulong si Freya sa tenga ni Allison. Allison, bakit mo inimbitahan itong kawawang batang ito? Alam mo namang ayaw ni Gavin sa kanya. Kanina pa niya binubugbog itong kawawang lalaki sa school. That was years ago. Classmates na tayong lahat kaya mag-enjoy na lang tayo, nakangiting sagot ni Allison. Si Gavin Spence ay kilala bilang isang mayamang mag-aaral sa ikalawang henerasyon na ang pamilya ay nagmamay-ari ng isang pagawaan ng rice noodles. Nilaibat niya ang campus na parang pagmamay-ari niya at isa siya sa mga manliligaw ni Alisayo noon. Dahil madalas siyang bumili ng mga pagkain para kay Ricardo, nagsimulang sabihin ng mga tao na may nararamdaman siya para sa kawawang batang ito na lalong nagpapasaya sa kanya ni Gavin. Madalas siyang magtipon ng ilang manggugulo mula sa paaralan upang guluhin o bugbugin si Ricardo kabilang ang pagkulong sa kanya sa loob ng mga banyo kung minsan. Oh, si Gavin ba ang nag-organize nitong class reunion? Bagamat hininaan ng dalawang babae ang kanilang boses, malinaw na pinakikinggan ni Ricardo ang bawat salita. Yeah, it's organized by Gavin. What's wrong, Ricardo? Natatakot ka ba? I advise you don't go up there, or else bugbugin ka na naman ni Gavin mamaya. Panunuyan ni Freya. Narinig ito ni Allison at nagsalubong ang kilay. No way. Magkaklase tayong lahat, at ilang taon na tayong hindi nagkikita. Hindi naman papahirapan ni Gavin si Ricardo, diba? Paanong hindi siya? Sagot ni Freya. Allison, hindi mo ba alam na crush ka pa rin ni Gavin? Kanina lang niya sinabi sa lahat na ikaw ang kauna-unahang babae na naging crush niya. Kung wala ka, hindi niya tayo hahayaang magsilbi. Yung pagkain. Do you think Gavin will have any good thoughts kapag nakita niya si Ricardo na umaakyat sa atin? Habang nagsasalita siya, sumulyap si Freya kay Ricardo at Ninishan, at ngayon, iba na itong kumpara noong tayo ay nasa paaralan. Bagay na bagay talaga ang pamilya ni Gavin ngayon, nagbukas sila ng mga pabrika sa paligid ng mga kalapit na county at lungsod. Tunay na mayaman at makapangyarihan. Noong tayo ay nasa paaralan, na ang kanyang karibal. Magreresulta lamang sa pagbugbog niya sa amin ng kaunti. Pero ngayon parang naglalaro na pumatay ng isang tulad natin. Ricardo, hindi ka ba pumapayag? Matapos marinig ang pahayag na ito mula kay Freya, sumagot si Ricardo ng, oh. Bago sinabing, talaga. I'm already married. If he likes Allison then I won't compete with him for her affection. Nang marinig ang tugon na ito mula kay Ricardo, nakita ni Allison ang kalungkutan sa kanyang magagandang mata. Siya. Nagpakasal na siya. Kaagad pagkatapos na magpakita ng pag-aalala sa kanyang mukha, lumingon siya para kausapin si Ricardo. Ricardo. Paano kung hindi ka napupunta? Let's exchange contact information instead, and meet separately another time. This class reunion party, hindi ka dapat dumalo. Kabanata 174 ang disappointing class reunion. No problem. It's a gathering organized by Gavin. I have to attend it anyway.
Umiling si Ricardo at nakangiting sabi. Pagkarinig nito, tumawa ng malakas si Freya at sinabing, ano bang problema, Ricardo? Alam mo rin ba na si Gavin ay konektado at gusto siyang pasayahin? Masyado kang matalino. Kung nagawa mong mambola si Gavin at mapasaya siya, baka papayagan kanyang magtrabaho bilang janitor sa kumpanya niya. Tapos, madalas kang gumagawa ng ganitong gawain sa school, kaya dapat magaling ka di ba? Hahaha. Nakangiting sabi ni Freya at sa huli ay hindi niya napigil ang matawa. Hehe, yeah. Gusto ko rin makita kung gaano kagaling si Gavin ngayon. Pero sa itsura nito, masyado mo na ba siyang pinapakialaman? Nahiga ka na ba sa kama? Tumango si Ricardo at nakangiting tanong. Pagkarinig nito ay agad na nagalit at napahiya si Freya, fuck you. Ricardo, taon na ang nakalipas simula nang huli tayong magkita, bakit ang hamak mo? She secretly made up her mind, isa ka lang basura, at gusto mong pasayahin si Gavin. Hintayin mo ako, magpupuyos ako ng konti sa harap ni Gavin mamaya. Kung hindi kanya turuan ng leksyon, magugulat ako. Nang marinig ni Allison ang mga salita ni Ricardo, isang bakas ng pagkabigo ang sumilay sa kanyang magagandang mata. Nais din ba ni Ricardo na sumunod sa uso at curry favor sa pamilya ni Gavin ngayong naging mas makapangyarihan na sila? Ilang taon na ang nakalipas mula nang huli silang magkita. Ang binata ba na dati ay may ganoong katatag na mga prinsipyo at mas gugustuhin pang tiisin ang kahihiyan sa pamamagitan ng paghuhugas ng medyas ng ibang estudyante kaysa tumanggap ng tulong mula sa iba ay yumuyuko na sa mga hamon ng buhay. Marahil, ito ay katotohanan. Sa ngayon, araw-araw din siyang nag-o-overtime para sa maliit na sweldong iyon. Kahit na sa harap ng mga kliyente, kailangan niyang magpakita ng nakangiting mukha at makipaglaro, kumilos kung kinakailangan. 3 tao ang dumating sa isang pribadong silid sa ika-4 na palapag, at sa pagbukas pa lang nila ng pinto, nakita nila ang isang grupo ng mga dating kaklase na nag-uusap sa loob. Isang binata na nakadamit ng mga disenyong damit, na may nakasabit na susi ng Porsche sa kanyang baywang, ay napapaligiran ng isang grupo ng mga tao na parang mga bituin na nakapalibot sa buwan. Si Gavin ay nagkakahalaga na ngayon ng mahigit $100 milyong. Gavin, wala akong magandang trabaho ngayon. Can you help me out? Gavin, kasama kita dati nung nasa school tayo. Ngayon mo naman ako alagaan. In the face of these compliments, Gavin looked pleased and flattered. Walang problema, walang problema. Magkaklase tayong lahat. Kung may kahirapan, talagang tutulong ako. Lalagyan ng nobela. Matuwid si Gavin. Sa sandaling ito, lumapit din kay Gavin ang isang medyo may edad na dilag na may lingering charm. Gavin, you are the most successful student I have ever teach. By the way, I have ordered a suite, but I'm still short of $10,000 for the down payment. Can you lend me some money? Ang nasa katanghaliang gulang na kagandahang ito ay si Demi Fraser, ang kanilang dating homeroom teacher na mahilig sa yaman at hinahamak ang kahirapan. Nang malaman niyang mula sa mayamang pamilya si Gavin, inalagaan niya ito sa lahat ng posibleng paraan. Kahit na nakipag-away siya sa school, nagkunwaring hindi alam si Demi at tinulungan pa itong pagtakpan. Ang masama pa ay bilang homeroom teacher ni Ricardo noon, minamaliit siya ni Demi at pinahirapan siya. Nang mawala ang mga magulang ni Ricardo, ilang taon na ang nakalilipas at natugunan niya ang mga kinakailangan para mag-apply para sa tulong pinansyal sa paaralan, tumanggi si Demi na tulungan siyang isumite ang kanyang aplikasyon at lihim na itinago ito para sa kanyang sarili. Sure thing, Ms. Fraser. It's just $10,000 after all. You're my teacher, so take it. Taon na nung huli tayong nagkita pero ang ganda-ganda mo pa din. Haha. Hinaway-kaway ni Gavin ang kamay niya sabay tapik sa puwete niya. $10,000 is just 2 days, pocket money for me. Nang matapos siyang magsalita ay nambola na naman siya ng mga kaklase niya habang si Allison naman ay nakasimangot nang makita ang eksenang ito pagkapasok sa kwarto. Pakiramdam niya ay naging okasyon ang class reunion na ito para ipakita ang yaman at koneksyon kaysa makipag-usap sa mga dating kaibigan. O tignan mo sino meron dito. Dumating na yung campus bell natin.
May nakapansin sa pagpasok ni Allison sa kwarto at tuwang-tuwa siyang sumigaw. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Gavin habang lumalayo kay Demi patungo kay Allison. Allison, dumating ka na. I missed you so much. Narinig ni Allison ang mga malalanding salita na ito ngunit ngumiti lamang ito nang hindi sumasagot. Maya-maya lang may nakapansin kay Ricardo sa likod niya. Uy, di ba Ricardo yun? Anong ginagawa niya ngayon? Napalingon ang lahat sa direksyon ni Allison na may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kilala noon si Ricardo bilang kawawang bata sa klase na naaalala ng lahat. Not much. Walang ekspresyon na sagot ni Ricardo. Not much. So ibig sabihin unemployed ka ngayon. I have a pair of socks here, can you help me wash them? Bibigyan kita ng $100 paano na? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, biglang tumawa ang buong silid. Si Demi, ang dating homeroom teacher, ay nanunuya at sinabing may pang-aalipusta, Ricardo, hindi ko akalain na magiging walang kwenta ka pa rin. You're just as unambitious as ever. Tumingin sa kanya si Ricardo at naginisyon, si MS Fraser. Halos 40 anyos ka na at nakamedyas na sutla at mixing palda. Hindi mo ba nakikita kung gaano karaming talampakan ng uwak ang nasa paligid ng iyong mga mata? Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Demi. She subconsciously touched her own face and angrily said, Ricardo, I used to be your homeroom teacher. Ganito ka ba makipag-usap sa teacher? It's no wonder na walang manners ang isang walang magulang na tulad mo. Teacher, sino ka sa tingin mo? Ngumuso si Ricardo. Galit na galit si Demi na hindi man lang nakapagsalita. Ang iba pang mga kaklase ay tumunog upang samahan si Demi sa pagpuna kay Ricardo. Sige everyone stop. Let me apologize in behalf of my crazy friend, biglang nagsalita ang isang boses. May bumangon mula sa likuran at inakbayan si Ricardo. Ito ay walang iba kundi ang dati niyang kaibigan na si Theo na dumating din sa reunion party. Theo, bakit ka nakikipagkaibigan sa kawawang ito? Malamig na tanong ni Gavin habang tumatawa ng sarkastiko. Bahagyang kumunat ang noo ni Ricardo pero tinanggal niya ang kamay ni Theo sa balikat niya. Stop insulting my crazy friend. You guys don't know what he just went through. He just divorced because his wife cheated on him. Sapat na ang pinagdadaanan niya ngayon. Magkakaklase tayong lahat dito kaya huwag natin siyang sipain kapag nahulog na siya, nakikiramay na dagdag ni Theo sabay buntong hininga na parang naawa kay Ricardo. Nagkagulo ang kwarto. I knew it. Siguradong may dala siyang mabigat na bagahe. Mukhang naging cuckold siya. Exactly. Anong klaseng babae ang mananatili sa ganitong katanga habang buhay? Ricardo, hindi namin alam ang sitwasyon mo bago ito pinagtawanan. Hahaha. Ang grupo ng mga kaklase ay patuloy na nanunuya sa kanya na tuwang-tuwa na para bang sila ay natisod sa kanilang makatas na tsismis. Nginitian ni Theo si Ricardo, sarap sa kanyang pagkapanalo. Siya ay pinalayas sa pabrika at nawalan ng trabaho bilang manager, naiwan siyang walang sapat na pera para makabili ng formula para sa kanyang 3 anak. Sa halip na pagnilayan ang sarili niyang mga aksyon, si Theo ay nagtanim ng matinding ngunit sama ng loob kay Ricardo. Sa sandaling ito, sinadyang ihayag ni Theo sa publiko ang balita ng hiwalayan ni Ricardo, na umaasang mapahiya siya. At tila ito ay gumagana ng maayos. Sinadyang hindi binanggit ni Theo na gumastos si Ricardo ng $1,000,000 sa pagbili ng pabrika, ayaw niyang bigyan siya ng anumang kasiyahan. Kabanata 175. Ang hotel na ito ay akin, mag-isa. Malamig na sumulyap si Ricardo kay Theo, sa wakas ay nakita niya ang totoong mukha ng kanyang tinaguriang kaibigan. Sa pakikinig sa pangungutya sa paligid, nanatiling walang ekspresyon si Ricardo, na para bang hiwalay siya sa lahat ng ito. Paano mo ito nagagawa? Nangungut siya sa sakit ng iba. Si Allison lang ang tumayo para kay Ricardo sa puntong ito. Hinayla siya ni Ricardo sa isang tabi at umiling sa kanya, na nagpapahiwatig na hindi na kailangang sabihin pa sa mga taong ito. Nakita na ngayon ni Ricardo ang mga bagay mula sa ibang pananaw kaysa sa mga naruroon.
Ang isang dragon na lumulutang sa langit ay walang pakialam sa mga langgam sa lupa na tinatawag itong isang malaking surot. Sapat na ba kayong lahat? Kung gayon, umalis ka na. Malamig na sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay hindi malakas ngunit sapat na malinaw para marinig ng lahat. Nang matapos siyang magsalita ay muling bumungad sa kanya ang mapanuksong tawa. Anong narinig ko? Gusto ng walang trabaho na umalis tayo. Ngumisi si Freya. Sa sumunod na segundo ay tumabi siya at may ibinulong sa tenga ni Gavin. Ang hapunan na ito ay binayaran ni Gavin. Sino ka pa rin? Saway ni Demi sa kanya. Sa sandaling ito, matapos marinig ang mga ungol ni Freya, sumulyap si Gavin kay Allison at saka tinapunan ng masamang tingin si Ricardo. Ricardo, ako ang nag-organize ng class reunion na ito. Ikaw, mahirap, hindi mo kayang mag-organize, pero gusto mong pumunta dito at manggulo. Wala akong natatandaang inimbitahan kita. Kung may kailangan, umalis ka na, ikaw na. Bakit kailangan umalis ng iba dahil sayo? Malamig na sagot ni Ricardo, dahil pagmamay-ari ko ang hotel na ito. Kung hindi ko kayo paglingkuran lahat, sino ang maglilingkod? Nang marinig ang mga salitang ito, ang lahat ay natigilan saglit bago muling nagtawanan. Anong narinig ko? Sabi ng isang walang trabaho na siya ang may-ari nitong hotel. Hahaha. Nakakatuwa naman. Ang isang mahirap na tao na hindi pa kayang bumili ng pagkain noon ay yumaman sa magdamag at sinasabing nagmamay-ari siya ng ganoong kataas-taasang hotel tulad ng Golden Family Hotel. Tawa ng tawa ang lahat na parang may narinig na biro. Maging si Allison ay bahagyang sumimangot sa pag-aakalang maaaring masyadong nagyayabang si Ricardo dahil bagamat hindi 5-star rating ang Golden Family Hotel, isa pa rin ito sa iilang high-end na hotel ng Edoland na halos hindi matansya ang kabuuang halaga paano mag-claim ang isang tulad niya. Pagmamay-ari sa naturang establishmento. Tawa ng tawa si Freya na nanginginig, tinuro si Ricardo at tinutuya. Kung sa iyo ang hotel na ito, kakainin ko itong plato. Hahaha. Ngumisi din si Demi, kung hotel niya talaga to, kakainin ko tong table na to. May narinig akong umuupa ng mga damit at mamahaling sasakyan para ipakita sa mga class reunion pero nagpapanggap na may-ari ng hotel. Nakakaawa at nakakahiya. Gavin chuckled teasingly, Ricardo, you're brave enough to say anything just for a free meal. This hotel belongs to you. Have you heard of Peter Brown? Let me tell you, he's my cousin and he's in charge of this hotel. Want me to introduce him to you? Ngumisi si Gavin. Namangha ang mga kaklase sa sinabi ni Gavin at tumingin sa kanya ng may paghanga. Peter Brown. Isa siyang malaking shot ng underworld. Hindi ko inasahan na si Gavin ay hindi lamang isang matagumpay na negosyo kundi pati na rin ang napakalakas na koneksyon sa underworld. Si Mr. Lowe ay isa sa pinakamalaking underground forces ng Edoland at si Peter ay isa sa mga pinagkakatiwalaang aides ni Mr. Lowe. Ang pagkarinig sa mga salitang ito ay lalo pang naging proud kay Gavin habang si Demi at iba pang babaeng kaklase ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay walang ekspresyong tumango si Ricardo, okay then call him over. Nang marinig ang tugon ni Ricardo, napatigil sandali si Gavin bago ibinagsak ang baso sa lupa na nagtapon ng red wine kung saan-saan. Ano bang pinagkukunwari mo? Kung ayaw mong umalis tapos dilaan mo malinis ang sapatos ko. I can let it slide since classmates naman tayo. Fair na nga. Ang galing mo maglaban ng medyas at mabahong sapatos pag school time, diba? Specialty mo yan. Hahaha. Kung malinis sila, baka pag-isipan kong bigyan ka rin ng trabaho dito. Nagdulot ito ng panibagong tawanan. Hindi na nakayanan ni Allison habang galit na sinabi nito, Gavin, wag kang masyadong lumayo. She grabbed Ricardo, hand directly saying, Ricardo, let's go. There isn't anything worth staying for in this class reunion anymore. Nang makita ito, naging madilim ang ekspresyon ni Gavin na may nakasulat sa buong mukha ng selos. Tila totoo ang sinabi sa kanya ni Freya, mukhang interesado si Allison sa kawawang ito. Anong nilalakad mo? Someone come and hold down this poor guy for me, I want to use his face to shine my shoes. Ngayon, hihiya ni Gavin si Ricardo sa harap ni Allison.
Pagkasabi pa lang niya ay nagsilabasan na ang ilang kaklase niyang lalaki. Ang mga lalaking ito ay mga alipin ni Gavin mula noong sila ay nasa paaralan. Ngayong mas lumaki na ang negosyo ng pamilya ni Gavin, ang mga taong ito ay mas sabik na magpakita sa kanyang harapan. Ang pinaka-ikinagalit ni Ricardo ay kasama rin nila si Theo. Bagamat gumastos si Ricardo ng $1,000,000 sa pagbili ng pabrika para kay Miranda, naniniwala si Theo na hinding-hindi matatalo ni Ricardo si Gavin. Nagtanim siya ng sama ng loob kay Ricardo at gusto niyang pasayahin si Gavin matapos mawalan ng trabaho. Sa sandaling ito, sumugod siya sa harapan. Tiningnan ni Ricardo ang mga tinaguriang kaklase at kapatid na may malamig na mga mata bago huminga ng malalim. Sampal. Sa sumunod na sandali, sinampal ni Ricardo si Theo sa mukha ng napakalakas kaya lumipad ito palabas at ang kalahati ng mukha nito ay agad na namamaga. Sampal! 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 Kaagad pagkatapos ay sunod-sunod na tunog ng malalakas na sampal. Lahat ng allipiers ni Gavin ay isa-isang sinampal ni Ricardo. Nang makita ang eksenang ito, nanlaki ang mga mata ng lahat. Hindi nila akalain na magiging ganito kabagsik ang dating mahirap na estudyante ngayon. Patuloy lang siya sa paghampas ng mga tao na parang wala lang. Do you dare fight back? Sabi ng galit na si Gavin habang nagmumura na may malamig na ekspresyon sa mukha. Nanatiling walang emosyon si Ricardo habang naglalakad siya palapit sa kanya bago siya binigyan ng isa pang sampal ng walang sinasabing novel bean. Sampal. Ang sampal na ito ay tumama ng napakalakas sa earlobe ni Gavin dahilan para umikot ito bago bumagsak sa lupa habang naglalabas ng ilang ngipin. How dare you hit me? Hindi kita papayagang umalis dito ngayon. Sigaw ng galit na si Gavin na nagsimulang dumyugo ang ilong habang hawak ang kanyang telepono na tumatawag sa ibang tao para humingi ng tulong. Hindi siya pinigilan ni Lachlan bagkus ay hinawakan niya ang buhok ni Gavin na halos umangat mula sa lupa. Sampal ulit. Ricardo, papatayin kita. Talagang mamamatay ka ngayon. Sa pagkakataong ito, lumipad ang likod ng bagang ni Gavin habang naghi-hysterical siyang humihingal. Kalmado ang mukha ni Ricardo habang patuloy sa paglalakad patungo sa kanya. Noong binubuli mo ako noon, naiisip ko na parang bata. Pero ngayon na binubuli mo pa rin ako, I can only beat some sense into you. Kabanata 176 na may gustong kumain. Baliw talaga si Ricardo. Sa tingin mo may kaunting pera ka at kaya mong manggulo kahit kanino. Maglakas loob kang saktan si Gavin, tapos ka na. Tinakpan ni Theo ang kanyang mukha at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Naramdaman din ng iba na impulsive si Ricardo sa pagkakataong ito at nagdulot ng malaking gulo. Basura. Walang kakayahan na galit. Huwag isaalang-alang ang kahihinatnan kapag gumagawa ng mga bagay. Saway ni Demi. Ang mga sampal na ito ay kasiya siya, ngunit pagkatapos ay papatayin ka ng pamilya ni Gavin. Malamig na sabi ni Freya. No need for afterwards, tinawagan na ni Gavin ang pinsan niya, malapit nang mamatay ang kawawang ito. Ngumisi naman ang isa pang babae. Gayunpaman, pinagmamasdan ng mga taong ito ang paulit-ulit na paghampas ni Ricardo kay Gavin hanggang sa halos hindi na siya makilala ngunit walang nang ahas na pigilan siya. Masyadong agresibo si Ricardo noon. Tanging si Allison lang ang humila sa braso ni Ricardo. Ricardo, huwag mo siyang patulan baka mamatay siya. Hindi mo kayang guluhin ang pamilya ni Gavin. Let's go now before it's too late. Ayos lang, mahinang sagot ni Ricardo bago muling binuhat si Gavin. Nang makita ang walang pakialam na ugali ni Ricardo, lihim na nabalisa si Allison at gusto niyang ipagpatuloy ang pagkumbinsi sa kanya. Maya-maya lang ay sinipa ang pinto ng private room. Isang matigas na lalaki ang pumasok kasama ang isang grupo ng mga security guard ng hotel sa likod niya sa isang kahanga-hangang paraan. Ang matigas na tao ay si Peter. Tinawag siya ni Gavin ngunit nang sumagot siya ay may mga maingay na tunog na walang sinasabi. Nag-alala si Peter na baka may mangyari kaya dinala niya ang mga tao para tingnan ito. Pagpasok pa lang nila, nakita nila ang isang nakakainis na eksena ang pinsan niyang hawak-hawak sa buhok. Ang kanyang mukha ay sinampal sa labas ng hugis.
Halos hindi siya nakilala ni Peter maliban sa kanyang likuran at damit na medyo pamilyar. Ngunit si Pedro ay wala ng panahon para pag-isipan pa ito. Agad siyang sumigaw ng galit, "Bitawan mo ang pinsan ko." Ang bawat isa sa pribadong silid ay may iba't ibang ekspresyon nang makita si Peter at ang kanyang mga tauhan na pumasok. Nandito ang pinsan ni Gavin. Ricardo is finished today. Kahit isang kamay o paa ay mabali. Iyan ay Peter Edoland gang boss. Ang mga dating kaklase na ito ay maaaring natuwa o sabik na umasa sa susunod na mangyayari. Si Gavin, na nasample ni Ricardo hanggang sa medyo natulala, narinig niya ang boses ng pinsan at biglang bumalik sa realidad, medyo naging matino. "Pinsan, tulungan mo ako. Patayin siya. Patayin." Lubhang mapatla at puno ng galit ang mukha ni Peter habang pinangungunahan niya ang grupo ng may mabangis na ekspresyon. "Bitawan mo ang pinsan ko." Malamig na lumingon si Ricardo at nagtanong, "Paano kung hindi ako bumitaw?" "Ikaw." Si Peter ay galit na sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay biglang nabara sa kanyang lalamunan. Sa sumunod na segundo, nanlaki ang mata niya at tumingin kay Ricardo, "Mr. Willis. Ako na. Peter, tapos ka na bang uminom dyan?" Tumango si Ricardo at nakangiting tanong. Biglang kinilig si Peter at sinabing, "Hindi. Hindi. Bumaba lang ako para tingnan." "Mr. Willis, medyo magulo si Gavin. How did he offend you?" Sa sandaling bumagsak ang mga salita, tumahimik ang buong audience at narinig ng mga tao ang pagbagsak ng pin. Napatulala ang lahat, nakatingin sa eksenang ito na may gulat na ekspresyon. Ano ang sitwasyon? Malaki ang respeto ng pinsan ni Gavin kay Ricardo. "Peter, anong sabi mo? Paalisin mo siya. Hindi ka man lang niya sineryoso at sinasabing kanya ang hotel na ito. He's damn saying you're his little brother, right? Help me get rid of him. Ano pang hinihintay mo?" Nag-hysterical si Gavin, nabaluktot ang mukha niya sa mabangis na ekspresyon. Umikot ang talukap ni Peter habang galit na sinisigawan si Gavin, "Shut up. This hotel was a gift from my boss to Mr. Willis. Si Mr. Willis ang may-ari ng hotel na ito, at nagtatrabaho ako sa ilalim ng kanyang mapahamak na kamay." Sa sandaling nahulog ang mga salita, ang lahat ay muling natigilan. Napatulala si Theo. Mukhang hindi makapaniwala si Demi. Nakabuka ang bibig ni Freya para magkasya ang dalawang saging. Sinabi ni Ricardo na kanya ang hotel na ito, at nakakagulat. Totoo ba ito? Ang badass na pinsan ni Gavin na kilala bilang isang walang awa na figure sa underworld, ay talagang nagtatrabaho sa ilalim ni Ricardo. This was too horrifying, damn it. Sa sandaling ito, lumapit si Peter kay Ricardo na may pilit na ngiti at sinabing, "Mr. Willis, ano ba talaga ang ginawa ng pinsan ko para masaktan ka? Sabihan mo lang ako. Hindi mo kailangang personal na makisali. Ako na ang bahala siya para sa'yo." "Hehe, masyadong masigla ang pinsan mo. Gusto niyang tikman ko ang alak sa sapatos niya." Binitawan ni Ricardo ang buhok ni Gavin, natatawa. "Yung alak sa sapatos niya. Anong lasa?" Saglit na natigilan si Peter, sa kanya naintindihan at ilang beses na umikot ang mukha niya sa kahihiyan. Sa susunod na segundo, lumakad siya patungo kay Gavin na may bugzo ng hangin at kumuha ng bote ng alak mula sa mesa, mabangis itong binasag sa kanyang ulo. "You fucking looking for death. I'll kill you." Bang! "Gavin, sa tingin mo ba napakaliit ng pera ng pamilya mo sa Edoland? Bang! Ang iyong ama ay nagmamay-ari ng ilang mga masasamang pabrika, kaya sa tingin mo ay hindi ka magagapi. Bang! I'll fucking kill you, you piece of shit. Daring to mess with Mr. Willis, are you trying to drag your whole family to their death? Simula ngayon, hindi na kita pinsan. Wala tayong relasyon." Bang! 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 Nagmura si Peter at saka binasag ng bote sa ulo ni Gavin. Ang tindig ay parang gusto niyang bugbugin si Gavin hanggang mamatay. Sa panunood ng eksenang ito, natahimik ang lahat sa silid. Isa-isa silang natakot na pawis na pawis. "Pinsan, huwag. Pakitiwerin mo ako. Ako. Natatakot ako."
Si Gavin ay binugbog ng dugo sa buong ulo, sumisigaw para sa awa. Napasulyap si Peter sa ekspresyon ni Ricardo, sa kamarahas na sinipa si Gavin sa tuhod, dahilan para mapaluhod ito ng diretso sa harapan ni Ricardo. Alam mo na ang gagawin. Kung hindi kontento si Mr. Willis ngayon, asahan mong gulo. Malamig na sabi ni Peter. Kinilig si Gavin, na pagtantong maging ang sariling pinsan ay may matinding paggalang kay Ricardo. Ricardo, nagkamali ako. I'm sorry. Please spare me. Bulong ni Gavin habang humihingi ng awa habang umiiyak, at sa sumunod na segundo ay gumapang siya sa paanan ni Ricardo, ibinaba ang ulo at lumapit sa sapatos ni Ricardo. Bakas sa mukha ni Ricardo ang inis habang sinisipa siya ng isang paa. Para sa kapakanan ni Peter, lumabas ka. Nang marinig ito, lihim na nakahinga ng maluwag si Peter. Hinampas na lang niya sa ulo si Gavin ng bote na mukhang matigas pero mas magaan pa ito sa mga sampal ni Ricardo. Sa isang banda, gusto niyang ipakita kay Ricardo ang kanyang ugali, at sa kabilang banda, gusto rin niyang iligtas ang buhay ng kanyang pinsan. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit alam ni Peter na nasaktan niya si Ricardo, si Gavin ay haharap sa isang malupit na kahihinatnan. Nasa itaas pa rin si Mason na umiinom kasama ang kanyang mga tauhan. Kung nalaman niyang may nang-iinsulto sa kanyang bayaw dito, malaki ang gulo ni Gavin at si Peter pa mismo ang magdusa. Labis na nagpasalamat si Peter kay Ricardo habang inaakay si Gavin palayo. Kinaweyan ni Ricardo ang kanyang kamay at saka iniskan ang kwarto. At kayong lahat, umalis kayo rito. Sa sandaling magsalita siya, nakahinga ng maluwag ang lahat at nagmamadaling umalis ng nakayuko. Lalong nanginginig sa takot sina Demi, Freya, at Theo habang desperadong ibinaba ang kanilang mga ulo at sinubukang tumakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, malamig na umungol si Ricardo. Ms. Fraser, Freya, and Theo. Stay put kayong tatlo. I remember someone said that if I really owned this hotel she wants something to eat. Kabanata 177 aking teritoryo, ginagawa ko ang mga panuntunan. Sa akala nilang tatlo ay makakatakas sila sa swerte, pinigilan sila ni Ricardo. Si Demi, Freya, at Theo ay agad na namutla at nanginginig sa takot. Ikaw, Ricardo, Mr. Willis, may kausap lang ako. Magkaklase tayong lahat. Hindi mo naman talaga gagawin to, diba? Nauutol na sabi ni Freya. Ricardo, I always knew you would be successful. Now it seems like it's true. I was your teacher. Pilit nang ngumiti si Demi at nagmamakaawa kay Ricardo sa mahinang boses. Mabilis na nagbago ang kanilang mga ugali mula sa pagiging sycophantic at snobbish. Pinigilan sila ni Ricardo ngunit sapat na ang takot sa kanilang dalawa. Kayo, dapat tulungan nyo ang teacher nyo na magsalita. Agad na umiyak si Demi sa ibang kaklase habang papatak na ang mga luha sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang mga estudyanteng iyon ay natatakot na magkaroon ng gulo sa puntong ito. Walang nang ahas na magsalita at isa-isang tumakbo palayo sa nanlulumong paraan. Lalagyan ng nobela. Nang makita ang sitwasyong ito, namula ang mukha ni Demi. Tumingin siya kay Ricardo na may gulat at takot sa mga mata. Ricardo, Mr. Willis. I'm your teacher. You can't, ma'am. Pero, bago pa man siya makatapos magsalita, diretsyong napatikip ang bibig niya. Noon lamang nakuha ni Ricardo ang isang solidong kahoy na hawakan ng upuan na diretsyong naputol sa kanyang kamay. He then used his hand to crush it into powder bago hinawakan ang baba ni Demi gamit ang kamay nitong pilit na ibinuka ang bibig nito na pinalamanan ang powder sa loob. Bilang huwara ng mga guro, malamig na sabi ni Ricardo, dapat ingatan ang sinasabi mo. Tinuro niya ang tatlong tao habang tinuturuan si Peter, mag-ingat ka rito. Kahit anong paraan ang gamitin mo, pakainin mo ang tatlong taong ito ng lahat ng mga plato dito. Yes, Mr. Willis. Magalang na sagot ni Peter bago lumingon sa ilang mga security guard sa tabi niya at sinabing, magsimula ka na. Basagin mo ang lahat ng mga plato sa loob ng silid. Dahil sa pagkarinig nito ay hindi na makilala sina Demi, Freya, at Theo dahil sa takot.
Pinakain ba talaga sila ni Ricardo ng mga plato? Baliw. Ricardo. Pareho nilang sinabi hindi ako. Wala akong sinabing kumain ng plato. For our brotherhood's sake let me go please. Wag mo na lang akong pansinin na parang hangin, please let me go. Pagmamakaawa ni Theo sa kanyang mga tuhod na hindi mapigilan ang pagkibot sa kanyang mukha. Gayunpaman, lumabas si Ricardo sa pribadong silid nang hindi lumilingon, nag-iwan lamang ng malamig at walang pakialam na boses. Sinong nagsabi na kung hindi mo sinabi, hindi mo kailangang kumain? Ito ang teritoryo ko, I call the shots. Nang matapos siyang magsalita, sunod-sunod na naririnig ang tunog ng pagkabasag ng mga plato habang papalapit sa tatlo ang mga alipores ni Peter na may masamang intensyon. Pagkalabas ni Ricardo sa private room, nakita niyang umalis na ang lahat ng mga kaklase na nang-aapi ng iba at sumunod sa uso maliban kay Allison. Allison, hindi ka pa ba aalis? Pagharap sa kanya, ipinakita ni Ricardo ang isang palakaibigang ngiti. Gayunpaman, medyo komplikado ang ekspresyon ni Allison nang tumingin ito sa kanya. Dahil sa titig na iyon ay tila hindi na niya ito nakilala. Ang kawawang batang lalaki na dating tumutulong sa kanyang mga kaklase sa paglalaba at paglilinis para sa pera ay tila hindi na maabot sa kanyang paningin. Hey Mr. Willis, biro ni Allison habang hinihingi ang contact information niya. Bakas sa kanyang magagandang mata ang pag-asa at kaba. Noong sinabi ni Theo sa kanila kanina na hiwalayan ni Ricardo ang kanyang asawa at pinagtawanan siya ng iba pang mga kaklase tungkol dito. Sa kaibuturan ng puso ay nakaramdam ng saya si Allison sa balitang ito. Siyempre hindi mali siya ang ganitong uri ng kaligayahan kundi dahil naisip niya na baka sa pagitan niya at ni Ricardo. Sa mga araw ng kanilang pag-aaral na magkasama, si Allison ay talagang may damdamin para kay Ricardo sa kabila ng kanyang katayuan sa kahirapan. Gayunpaman ang talagang nakaakit sa kanya ay ang kanyang umaasa sa sarili na saloobin na labis niyang hinangaan. Haha sure thing. We'll keep in touch. Kailan ko kaya ipapakilala ang asawa ko sa inyo? Siguradong magiging good girlfriends kayong dalawa. Ricardo enthusiastically laughed but there was a underlying hint in his words which made Allison pause, your wife. Hindi ba kayo naghiwalay? Second marriage. Natatawang sagot ni Ricardo. Nagpakawala si Allison ng, oh, natunog ngunit may kumislap na kalungkutan sa kanyang magagandang mata nang marinig muli ang balitang ito mula sa kanya nagpakasal muli ang lalaking ito. Hahaha. Malamang nag-o-overthink siya. Kung tutuusin, napaka-successful ni Ricardo ngayon paano kaya siya kulang sa mga babae? Great! Let's keep in touch. Sabi ni Allison na may matigas na ngiti sa labi. Napatingin si Ricardo sa dalagang kanina pa niya lihim na hinangaan at napansin niya ang dagwang mga mata, pati na rin ang pagkahapon na nagmumula sa kanya. Well, keep in touch. If you encounter any trouble, feel free to reach out to me. Marahil, matutulungan kita. Sabi ni Ricardo. Bahagyang tumanggo si Allison at nagpaalam kay Ricardo bago umalis. Hindi siya sigurado kung talagang isinasapuso nito ang mga sinabi niya. Makalipas ang 2 oras. Lumabas sina Demi, Freya, at Theo sa Golden Family Hotel na mukhang bogbog at bogbog. Namamaga ang kanilang mga bibig na hindi na makilala nang tumawag sila ng ambulansya. Bumagsak si Theo sa lupa at nagsuka ng pinaghalong dugo at porselana na mga tipak habang ang mga mata ay puno ng puot kay Ricardo. Ricardo, you're so damn ruthless. Hinding-hindi kita mapapatawad. Napasigaw sa loob-loob ni Theo habang inilalabas ang kanyang phone para ipakita ang ilang pictures na kuha niya noong nakaraang class reunion kung saan kinukulit ni Gavin si Ricardo habang si Allison naman ay mahigpit na nakahawak sa kanya. Huling beses niyang nakita si Miranda sa tabi ni Ricardo ay nakakapigil hiningang maganda. Naiinggit siya sa tila walang pakialam na si Ricardo sa kabila ng pagkawala ng trabaho habang may napakagandang Diyosa sa kanyang tabi. Ricardo, nakahanap ka na ba ng ibang magandang asawa? Mapait na naisip ni Theo. Hindi ko hahayaang magkaroon ka ng madaling buhay. Ano na lang ang iisipin ng maganda mong asawa kapag nakita niya ang mga larawang ito?
Nang gabing iyon pagka-uwi, walang pagod na nagtrabaho si Ricardo sa buong gabi sa paglikha ng nourishing essence pills na maaaring maglagay muli sa antas ng enerhiya ng isang tao lalo na sa mga mahihina ang katawan o ang mga organo ay nabigo dahil sa alkoholismo o iba pang dahilan. Madaling araw, nakatanggap ng tawag si Emerson mula kay Ricardo na naghihintay sa labas ng kanilang villa na may hawak na mga bag na puno ng nourishing essence pills. Narito ang mga tabletang ito na ibinebenta. Nakasulat ang mga ito sa tala na ito sa loob. Kapag nagbebenta ng mga ito, ang bawat tableta ay nagkakahalaga ng $100,000. Bulalas ni Ricardo habang nakatingin sa kanya si Emerson na hindi makapaniwalang nag-iisip kung pinagbibiruan ba siya nito tungkol sa price tag na ito. Maaari mong hayaan ang mga tao na subukan muna ang mga ito. Kapag nakita nila kung gaano kabisa ang mga ito, natural na magiging handa silang bayaran ang presyong iyon. Ngumiti si Ricardo nang may kumpiyansa na alam na may mga mamimiling handang maghanda para sa mga dekalidad na produkto tulad ng mga tabletang ito. Ang target na madla para sa produktong ito ay higit sa lahat ang mga malalaking boss o mayayamang ikalawang henerasyon na gumugugol ng kanilang mga araw sa pagpapakasawa sa alak at kababaihan, na iniiwan ang kanilang mga katawan na walang laman. Ang ilang mayayamang nasa katanghaliang gulang ay tinatanggap din. Nako, kung sino man ang handang makipagpalitan ng ilang mataas na kalidad at mahalagang kayamanan ng parehong edad, iyon ay katanggap-tanggap din, kumpiyansa na sinabi ni Ricardo, na binibigyang diin ang kanyang punto. Sa huling auction ng pamilya Graham, nakakita siya ng small supplement pill, na hindi kasing epektibo ng nourishing essence pill na nagbebenta ng $1,000,000 bawat pill. Kaya buong tiwala siya sa sarili niyang nourishing essence pill. Hanggat naramdaman ng mga nangangailangan nito ang epekto nito, tiyak na dadagsa ito. Ang ganitong uri ng tableta ay hindi maaaring gawin ng maramihan at hindi angkop para sa kumpanya ng parmasyutiko ni Miranda. Maaari lamang itong ibenta sa mataas na presyo sa mga mayayamang tao na may natitira pang pera at nangangailangan ng mga pandagdag sa katawan. Kabanata 178 Paggamit ng bata bilang isang breakthrough point. Noong hapon, nang sunduin ni Ricardo si Nora, nakita niyang pinalitan ang kanyang homeroom teacher ng isa pang dalagang guro. Si Alicia, na laging nagsisikap na pasayahin ang iba, ay dapat na tinanggal. Gayunpaman, habang inaakay niya si Nora palabas ng kindergarten, may nakita siyang taong ayaw niya talagang makita sa pasukan. Ricardo. Isang boses na puno ng masalimuot na emosyon ang umalangaw-ngaw. Manggang at ang aking mahal na apo. Halika, yakapin mo ako. Si Claudia, Maisie at Adam ay lumitaw dito na may sigasig. Maging si Adam ay pumalakpak ng kanyang mga kamay at tumingkayad patungo kay Nora na parang puno ng pagmamahal. Ngunit nang makita sila ni Nora ay hinawakan niya lamang ang kamay ni Ricardo at bahagyang napaatras. Lalo na nang tumingin siya kay Claudia, bakas sa mga mata niya ang takot. Hindi makalimutan ng maliit ang huling pagkakataon nang dinala siya ni Claudia sa isang bakanteng lugar kung saan gusto niyang ibigay siya sa mga estranghero. Ano bang nangyayari sa iyo, Nora? Hindi mo ba nakikilala ang nanay mo o lola o lolo mo? Magiliw nang umiti si Maisie. Tiningnan ni Ricardo ang tatlong taong ito na may disgusto sa mukha at malamig na nagtanong, Claudia, anong gusto mo? Itong babaeng ito ang naglakas loob na humarap sa kanya. Ricardo, I just miss my daughter kaya pumunta ako dito para bisitahin. Nakagat ni Claudia ang labi na parang nakakaawa habang nagsasalita ng mahina. Ricardo, what are you doing? We're all family, sabi ni Maisie na mahinang tumawa. Seryoso ding nagsalita si Adam, Ricardo, we're all family, how can we hold grudges against each other? Claudia is Nora's biological mother after all. Lolo't lola tayo ng batang ito kaya let bygones be bygones. Ricardo looked at them expressionlessly, pamilya. Sorry pero matagal na hindi ganyan. Nora, tara na. Ang sabi niya ay inilalayo siya sa pamilya ng dati niyang asawa. Gayunpaman sa sandaling ito ay hamarang sina Maisie at Adam sa kanilang daan. Ricardo, how could you do this? Kahit kaya mong tiisin ang sarili mo, paano si Nora? Hindi kaya niya makilala ang sarili niyang ina. Tanong ni Maisie.
Nakakita ka na ba ng nanay na magbebenta ng sarili niyang anak sa iba? Magwala ka. Malamig ang mukha ni Ricardo, at nagsalita ito sa masungit na tono. O ayan, wala akong pupuntahan. Anong gagawin mo dyan? Inilabas ni Adam ang kanyang leeg at hinarap si Ricardo. Kumunot ang noo ni Ricardo at sinubukang itulak ang mga ito, ngunit bago pa niya ito mahawakan ay napasigaw ng malakas si Maisie. Sinaktan niya ako. Sinaktan niya ako. Novel Bean. Itinuro din ni Adam si Ricardo at sumigaw, tingnan mo ang walang pusong lalaking ito na iniwan ang kanyang asawa matapos magpakasal sa isang mayamang pamilya. At ngayon gusto niyang labanan ang kanyang mga in-laws. Paano magkakaroon ng mga ganitong malupit na tao sa mundong ito? Ang kaguluhan ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Kumunot ang noo ni Ricardo. Medyo nabagabag siya sa kasuklam-suklam na ugali nila. Talaga bang pinagbuhatan niya ng kamay sina Maisie at Adam sa harap ni Nora? Maya-maya lang ay lumapit sa kanya si Claudia at pinayuhan, Dad, Mom, please stop shouting. It's not good for Ricardo or Nora. She then turned to Ricardo with an entreating tone, Ricardo, can we talk alone somewhere else? Huwag mong hayaang pagtawanan tayo ng mga tao dito. Nakataas ang kilay ni Ricardo habang lumilingon sa mga nagtuturo na tao. Bahagyang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Fine. Tingnan natin kung ano ang gusto mong pag-usapan. Binigyan siya ni Claudia ng masalimuot na tingin bago nauna sa paglalakad. Sa mahigpit na pagkakahawak ni Nola sa kanyang kamay sa likod niya, si Ricardo ay sumunod sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Gusto niyang malaman kung ano ang balak ng babaeng ito. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto si Claudia malapit sa Eastview Kindergarten, isang lumang 6 na palapag na building complex na naging mas maganda ang mga araw marahil ay dahil ayaw niyang may ibang tumuro o sa iba pang dahilan. Anong gusto mong pag-usapan? Walang ekspresyong tanong ni Ricardo. Hawak ang maliit na kamay ni Nora, nakatayo sila ni Claudia sa ilalim ng residential building. Ricardo, maaari ba akong magkaroon ng isa pang pagkakataon please? Napagtanto ko nitong mga nakaraang araw na kung wala ka, nang wala ang aking anak, hindi ako magpapatuloy sa buhay. Sa araw na iniisip ko kayong dalawa. Kahit na natutulog ay nangangarap akong makasama ang aking anak. Anak na naman. Patawarin mo ako. Habang nakasquat, inabot niya ang maliit na kamay ni Nora. Nora, miss mo na ba ang mama mo? Sa pagkakataong iyon, hinailan ni Ricardo si Nora sa likod niya at nagsalita sa malamig na tono. Huwag mo siyang hawakan. Si Claudia ay mukhang malungkot at walang magawa. Not time, I didn't mean to harm our daughter. Sinabi ni Tiger na hindi niya sasaktan si Nora at ginawa ko lang iyon para makabawi sa iyo. I've reflected on myself during this time. I swear I'll change my ways and live a good life with you, okay? Honey, there's no way na wala ka nang nararamdaman para sa akin. Tama ba ako? Naaawang tanong ni Claudia na may luhang mga mata. Ngunit nanatiling hindi natinag si Ricardo habang umiiling. Claudia, stop playing these games. Hindi na ako maniniwala sa mga sasabihin mo. Ha? Nais ng babaeng ito na mamuhay ng masaya sa piling niya. Baka kaya niya. Hindi ito ganap na imposible. Pero hindi ba't dahil lang sa nakita niya kung gaano siya kahose ngayon? Noong naninirahan pa sila sa paupuhang bahay noon, unang beses niyang sinabing nagbago ang isip niya nang marinig niya iyon. Ay naging bahagi ng pamilya Lowe. Pakiramdam ni Ricardo ay naiintindihan na niya ang tunay na ugali ni Claudia. Si Claudia ay mukhang heartbroken habang nakaupo roon na nakayakap sa kanyang mga tuhod habang mahinang umiiyak. Ricardo, napakalupit ba talaga ng puso mo? Gusto mo ba akong mag-isa nang walang iba? Kahit na hindi ka nakakaabala, ayaw ba ni Nora na kasama ang kanyang ina? Maluhaluhang ibinaling niya kay Nora. Nora honey, miss mo na ba si Mommy? Nagkamali si Mommy last time but Mommy will change for good this time around if given another chance. Nang marinig ang mga salita ni Claudia, kumurap si Nora ng ilang beses na baka sa kanyang maliit na mukha ang pag-aatubili. Mom! Mommy! Mahina niyang bulong sa wakas. Yes yes. My sweet girl. Come here, let Mommy hug.
Nang marinig ang mga salitang iyon mula kay Nora, tila tuwang-tuwa si Claudia nang yakapin niya ang kanyang anak. At sa wakas, humakbang pasulong si Nora mula sa likuran ni Ricardo na nakatingin kay Claudia na lumuluha ang mga mata. Paanong magtataglay ng sama ng loob ang isang bata sa sarili niyang ina lalo na kapag nakita nilang nanghihinayang sila? Bagamat naiwang may nagtatagal na takot sa nangyari noong nakaraang pagkakataon, ang malungkot na anyo ni Claudia ay nagpapalambot kaagad sa puso ng munting Nora. Nang makita ang eksenang ito, ang mukha ni Ricardo ay naging hindi kapani-paniwalang pangit. Bastos. Alam ni Claudia na hindi siya madadami pero ginamit niya si Nora bilang breaking point. Kabanata 179 na Nora, sundan mo ako. Wala pa ring mukha ni Ricardo habang pinagmamasdan si Nora na papalapit kay Claudia. Saglit siyang nag-alinlangan ngunit sa huli ay hindi siya nito napigilan. Ang pagpigil kay Nora sa pakikipag-ugnayan kay Claudia ngayon ay magpapalala lang ng mga bagay. Nora, sweetie, miss mo na ba si Mommy? Inilahad ni Claudia ang kanyang mga braso at nagtanong. Biglang may nahulog na palayok ng bulaklak mula sa itaas. Kung tutuusin sa bilis at trajectory nito, malamang na tumama ito kay Nora. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ricardo nang kumilos siya para protektahan ang kanyang anak. Pero ang nakakapagtaka, mas mabilis pa ang reaksyon ni Claudia kaysa kay Ricardo. Sumugod siya kay Nora at niyakap ang bata bilang proteksyon. Sa isang malakas na tunog, ang palayok ng bulaklak ay halos hindi natamaan si Claudia sa ulo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa sandaling iyon, nagpupumigla sa loob bago tuluyang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hindi gumagalaw. Alam niyang isa lamang itong walang laman na palayok ng bulaklak. Kung ito ay tumama sa kanyang ulo ay maaaring siya ay nagdusa ng ilang mga hiwa o mga pasa sa pinakamalala o marahil kahit na banayad na concussion ngunit walang panganib na nagbabanta sa buhay. Nang mapanood ang sumunod na nangyari ay bahagyang lumiit ang mga mag-aaral ni Ricardo, bago pa man matamaan ng bulaklak si Claudia sa ulo, hinampos niya ang kanyang kamay at dinurog iyon na nagpaulan sa kanilang dalawa. Ngunit sa kabutihang palad, walang mga pinsalang lampas sa maliliit na hiwa mula sa mga sirang tipak ng palayok na nakakalat sa kanilang mga damit. Nora, okay ka lang? Mabilis na pumikit si Claudia sa kabilang tumingin kay Nora habang nakahawak ng mahigpit sakaling may nahulog na naman sa hindi inaasahang pagkakataon. Tumangala ang batang babae na may luha sa malalaking mata habang dahan-daang umiling habang nakatitig sa mga basag na piraso ng palayok na nakakalat sa kanilang paligid. Ayos lang si Nora. Mommy, are you hurt? Good. Basta okay ka lang kaya ni Mommy kahit ano. Sagot ni Claudia na niyakap ng mahigpit si Nora tulad ng gagawin ng sinumang mapagmahal na ina kapag naramdaman nilang nananakot o natatakot ang kanilang anak. Umiyak si Nora at nagsimulang umiyak. Sobrang naantig siya kaya napahikbi siya ng hindi mapigilan. Ang anino na iniwan ni Claudia sa kanyang huling pagkakataon ay tila naglaho sa isang iglap. Sa puntong ito ay napakunot ng malalim si Ricardo nang hindi niya namamalayan na may lihim na nag-record ng heartwarming scene na ito. Sa larawang kuha kalaunan, tumabi sa kanila si Ricardo na tahimik na nanunood habang yakap-yakap ni Claudia ang maliit na si Nora na parang mag-ina silang muling nagkita pagkatapos ng ilang taon na magkahiwalay. Ricardo, alam kong hindi mo kayang makita akong nasasaktan. Alam ko, nasa puso mo pa rin ako. Sa sandaling ito, binitawan ni Claudia si Nora at tumayo na may nakagalaw na ekspresyon. Masyado kang nag-iisip. Nora, sumama ka sa akin. Walang ekspresyong umiling si Ricardo at binuhat si Nora sa sumunod na segundo, sabay lakad palayo. Hindi niya alam kung anong mga pakulo ang nilalaro ni Claudia o kung talagang hinaharangan niya ang paso para kay Nora o pag-arte na may kooperasyon ng iba. Sa kanyang puso, hindi makapaniwala si Ricardo na ang isang makasariling babae na tulad niya ay maaaring biglang maging napakahusay. Lalagyan ng nobela. Pero hindi siya mahalaga. Naantig na si Nora kay Claudia at nakilala siyang muli ng kanyang ina. Ito ay isang bagay na ayaw makita ni Ricardo. Hindi na niya hinayaang makipag-ugnayan pa si Nora kay Claudia. Ricardo, paano mo natitiis? Sa likod niya ay dumating ang ayaw at malungkot na sigaw ni Claudia. Nay! Nanay!
Dad, pwede bang makasama ko ng ilang sandali si Mama? Dad! Walang ganang sigaw ni Nora habang hawak ni Ricardo. Iniunat pa niya ang kanyang maliit na kamay patungo sa direksyon ni Claudia. Sumimangot ng malalim si Ricardo at sobrang pangit ng itsura. Walang sabi-sabi pa ay binilisan niya ang kanyang lakad. Sa black-tinted na Cadillac na kotse, tiningnan ni Kayden ang mga larawang ito na ipinadala sa screen ng kanyang telepono na may matagumpay na ngiti sa kanyang mukha. Sa oras na ito, tumunog ang kanyang telepono. Mr. Austin. Magalang na sagot ni Kayden. Naalagaan mo na ba si Ricardo? Malamig na tanong ni isa. Natarante si Kayden sa mga salitang ito, hindi pa. Basura. Basura. Hindi mo ba nakuha yung suppressing talisman last time? Bakit hindi mo pa pinapatay yung lalaki? Mabangis na saway ni isa. Mr. Austin. Hindi ako sigurado kung totoo o peke ang suppressing talisman na iyon. Paano kung peke iyon? Mapait na sinabi ni Kayden kahit na kinumpirma niya mula sa mga bibig ng mga miyembro ng pamilya Graham na may mga pagbabago sa enerhiya sa suppressing talisman. Tinanong pa niya si Summer tungkol dito. Ngunit hindi pa rin ako sigurado kung ito ay talagang gumagana o hindi. Kailangan ko ng mas maraming oras upang kumpirmahin ang pagiging epektibo nito. Nagsasayang ka. Galit na sabi ni isa, kung hindi mo kayang alagaan si Lachen bago ngayong gabi ay humanda ka sa iyong libing. Lalong natakot si Kayden nang marinig niya ito dahil alam niyang hindi nagbibiro si isa. Kung hindi niya makumplito ang gawain, haharapin niya ang panganib na nagbabanta sa buhay. Duwag si Kayden sa puso kaya hindi siya naglakas loob na sumugal. Pumunta ka sa impyerno. Walang kwenta. Hinala ko ngayon na nilunok mo ang 50 milyon mula sa akin at hindi mo talaga binili ang item, nagngangalit si isa at nagtanong. Nang marinig ito, kinilig si Kayden at mabilis na nagpaliwanag, I wouldn't dare. Mr. Austin, kahit bigyan mo pa ako ng 100 lakas ng loob, hindi ko pa rin gagawin. Ako. Iniisip ko lang na baka ang lahat. Pagpatay kay Willis masyadong madali para sa kanya. Sabi nga nila, patayin ang puso bago patayin ang tao, hindi ba't mas matalinong hayaan ang lalaking iyon na matikman ang pakiramdam ng mawala ang lahat bago mamatay sa pait at sakit. Pinutol siya ni isa na may ungol ng pagkain, enough talk, what's your plan? Pagkatapos ay iniulat ni Kayden ang kanyang plano kay isa. Matapos makinig ng mabuti, ilang beses nang tumikim si isa, mabuti. Kung magagawa nating lubos na madismaya si Miranda sa kanya o may inis man lang sa kanya bago siya patayin, iyon ang pinakamabuti. Kung hindi, kung makukuha ko si Miranda mamaya ngunit pa siyang ibang lalaki. Sa puso niya, para bang may nabara sa lalamunan ko. He continued sternly, you better handle this well because there will be great rewards for success. Yes sir. Thank you Mr. Austin. Paulit-ulit na tumango si Kayden gamit ang phone niya. Pagkababa niya ng tawag kay isa ay biglang may kumatok sa bintana ng sasakyan niya mula sa labas. Tumingin si Kayden sa labas ng bintana at nakita si Claudia na nakatayo doon na naghihintay ng sagot. Kayden, paano napunta ang misyon ko? Tuwang-tuwang tanong ni Claudia nang makapasok sa sasakyan nito. Not bad. Not bad. Hahaha. Sagot ni Kayden sabay tapik ng diretsyo sa hita ni Claudia gamit ang isang kamay. Kahanga-hangang papel ang ginampanan mo bilang ina ngayon. Nagniningning ng walang katapusang pagmamahal sa ina. Laging ng mga tao na magaganda ang mga dakilang ina. Ngayon ay talagang kahanga-hangang makita ito ng direkta. Hihihi. With an evil grin on his face, Kayden kept touching her leg without restraint while Claudia blue blushed but eventually pulled away from him saying, Hoy, iniinis mo ako, Kayden. Stop doing this. Ano? Bakit? Nagkaroon ka na ng anak. Hindi ka na inosenteng babae. Ano ang pinagkukunwari mo? Nalungkot si Kayden sa sinabi niya. Mapang-akit ang aura ng dating asawa ni Ricardo na ikinabahala ni Kayden. Parang hindi natural ang mukha ni Claudia habang mapaglarong sinabi, no way. Isn't this all about breaking Ricardo and the Low family heiress? What if something happened between us and I happen to seduce Ricardo while he smells another man on me? That would sirain ang lahat, hindi ba?
Yung walang kwentang pag-aaksaya ng espasyo noon ay sobrang nagmamalasakit sa kung ano ang pabango sa katawan ko. Naalala niya iyon na parang aso, patuloy ni Claudia. Saglit na nag-alinlangan si Kayden habang umuumuso ng sagot at ibinaba ang usapan. Kabanata 180 hulaan kung anong klase ako. Kinagabihan, dinala ni Ricardo si Nora sa pharmaceutical company para sunduin si Miranda pagkatapos ng trabaho. Lalagyan ng nobela. Nang makita ang maliit na babae, napakunot ang noo ni Miranda. Ricardo, anong meron kay Nora? Sinong bubuli sa kanya? May luha pa rin si Nora, halatang kakaiyak lang. Miranda. Kahit nagalit pa rin siya kay Ricardo, nang makita niya si Miranda ay magalang niyang binati ito sa pamamagitan ng pagpout ng labi. Nora sweetie, tell me what happened. Binuhat ni Miranda si Nora at nag-aalalang nagtanong habang tinitignan ang lumuluhan na batang babae na tila nakakaawa at kaibig-ibig sa parehong oras. Don't mind her. She's just throwing a tantrum. Inip na ikanaway ni Ricardo ang kanyang kamay. How could you say that? Napakabuting bata ni Nora. Kailangan mong maging matyaga sa pag-aalaga ng mga bata. Kung hindi ka sapat ang pasensya, hayaan mo si Nora na manatili sa akin. Binigyan siya ni Miranda ng masamang tingin at ipinagtanggol si Nora ng hindi nagdadalawang isip. Naisip niya na kung minsan ang mga lalaking tulad ni Ricardo ay maaaring kulang sa pasensya sa pakikitungo sa mga bata. Si Nora ay hindi makakahiwalay sa akin for sure. Gusto mo siyang alagaan? Fine. Bakit hindi ka lumipat sa Emerald Green Estates kung saan ako nakatira? That way you can spend more time with her. Pinagmamasdan siya ni Miranda ng mayabang at sarkastikong idinagdag, gusto mo bang maglaan pa ako ng mas maraming oras kasama ang iyong anak o mayroon kang ulterior motive? Awkwardly smiled Ricardo, what ulterior motive could I possibly have? Napakalaki ng villa ko. Maraming kwarto. Ang Diyos ang CEO ay sumangot ng masama, No thanks. Sa puntong ito, sinulyapan ni Miranda ang ekspresyon ni Ricardo at sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ng pag-aalala na baka madismaya siya kapag tinanggihan nito ang kanyang alok. Then she quickly added, at least after our wedding. Ah. Okay. Ricardo shrugged his shoulders nonchalantly while Miranda continued in a different tone, oh by the way Ricardo, I want to visit my lola tomorrow morning. Do you have any free time? Tumango si Ricardo bilang pagsang-ayon, sure thing. Let me know what works best for your schedule since parang lagi kang busy. Great, then I'll ask my parents and Mason if they would like to come too. Sabi ni Miranda bago natapos ang kanilang pag-uusap sa ngayon. Kinaumagahan, hinatid ni Ricardo si Miranda at ang kanyang ama na si Emmanuel sa lumang mansyon ng pamilya Lowe. Si Cara, ang biyenan, ay walang interes na pumunta dahil alam niyang bibisitahin ang matandang babae. Nadama ni na Emmanuel at Miranda na obligado silang magpakita ng kabanalan sa anak at nagpumilit na pumunta. Hindi naman sila pinigilan ni Cara pero walang balak gumawa ng kahit ano para kay Victoria. Lalo na matapos marinig na si Romeo ay nagpaplano ng pag-atake kay Mason kasama ang isang grupo ng mga eksperto noong gabing iyon. Lalong hinamak ni Cara ang kanyang biyenan. Alam niya na si Victoria ay nagbigay ng kapangyarihan kay Romeo na naging dahilan upang sumunod sa kanya ang lahat ng matataas na miyembro ng pamilya Lowe. Siyempre, pagkatapos malaman na pinatatag ni Ricardo ang kanilang mga puwersa sa ilalim ng lupa at tinulungan ang kanyang anak sa gulo, mas nasiyahan si Cara sa kanya bilang isang manugang. Para naman kay Mason, masyado siyang abala nitong mga nakaraang araw na maraming problemang dapat lutisin kaya hindi siya sumama. Pero malamang may hinanakit kay Victoria sa puso niya. Kung hindi dahil kay Ricardo noong gabing iyon nang salakayin nila si Mason, nawalan na siya ng posisyon at baka nasa panganib. Alas 9 ng umaga, 3 tao ang dumating sa lumang mansyon ng pamilya Lowe. Natigilan ang mga guard sa labas nang makita nila kung sino iyon. Nang makalapit sina Emmanuel at Miranda kasama si Ricardo, pinigilan sila ng 2 gwardya na pumasok. Ano ba kayo nandito? Malamig na tanong ng isang gwardya kina Emmanuel at Miranda. Nandito ako para makita ang nanay ko. Tumabi ka. Naiinip na bumalik si Emmanuel.
Pasensya na po sir pero malinaw na po ang aming mga order, bawal po ang pamilya niyo sa loob. Matigas na sagot ng guard. Nang marinig ang tugon na ito, parehong mukhang hindi nasisiyahan sina Emmanuel at Miranda. Nandito lang kami para makita ang lola ko. Bakit hindi tayo makapasok? Tanong ni Miranda na bahagyang nakasimangot. Galit na dagdag ni Emmanuel, if you know who I am then let me through. I'm here to see my mom. Pasensya na sir pero inutusan kami ni Mrs. Lowe na huwag nang papasukin ang sinuman sa pamilya mo sa property na ito. Walang pagdadalawang isip na umiling ang gwardya. Gaano man nila sinubukang makipag-ayos, nakatayo sila roon nang hindi gumagalaw. Parehong nagalit ang biyenan na si Emmanuel at Miranda sa sitwasyong ito. Alam nila ang kanilang mga pagkakakilanlan, ngunit hindi pa rin nila sila pinapasok. Habang nagtatalo ang mag-ama sa mga tanod, hinayla ni Ricardo si Miranda sa likuran niya. Lumabi ka. Sabi ni Ricardo sa dalawang gwardya sa mahinahong boses. Nagkatinginan ang dalawang guard nang makita nilang humakbang si Ricardo. Saglit na kumikislap ang kanilang mga mata. I told you, if you're not part of the Lowe family, you can't come in. That's what Mrs. Lowe decided. Isang gwardya ang nanatiling matigas ang ulo at hindi sumusuko sa kabila ng mga sinabi ni Ricardo. Gayunpaman, ang kanyang mga kumikislap na mata ay nagsiwalat na siya ay medyo natakot sa reputasyon ni Ricardo bilang isang taong nakapinsala sa mahigit 20 sa mga nangungunang mandirigma ng pamilya Lowe. Tinadyakan ni Ricardo ang kanyang paa pababa. Alam ng lahat sa pamilya Lowe kung paano niya nakilala ang napakarami sa kanilang mga nag-iisang mandirigma. Ang dalawang gwardya na ito ay hindi maiwasang makaramdam ng kaba sa pagharap sa napakalakas na kalaban. Rules. Haha. Ricardo sneered disdainfully, rules are meant to be broken if you have enough strength. If you're nothing special, then rules are made just for people like you. Nang marinig ang pahayag na ito mula kay Ricardo, ilang ulit na nagbago ang ekspresyon ng magkabilang guard at napalunok sila ng kaba bago umatras sa instinct nang hindi ito napigil ang makapasok sa mansyon kasama sina Miranda at Emmanuel na mahigpit na nakasunod sa kanya. Sa sandaling ito, tumingin si Miranda kay Ricardo sa tabi niya na may paghangang nagniningning sa kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang isipin na sobrang dominante niya pero gwapo at the same time. Karaniwang ayaw niya sa mga taong mayabang o hindi makatwiran tulad ng lalaking ito kanina. Gayunpaman, bakit niya nakitang kaakit-akit ito nang kumilos siya ng ganoon? Sa katunayan hindi lang siya nakitang kaakit-akit ni Miranda kundi si Emmanuel ay tumingin din kay Ricardo na puno ng kasiyahan matapos harangan sa labas ng mga gatekeeper na iyon kanina. Lahat ng kanyang pagkadismaya ay agad na nawala nang makita kung gaano tiwala at paninindigan ang kanyang manugang na kumikilos ngayon. Ang isang lalaki ay dapat palaging matigas. Pamilyar sina Emmanuel at Miranda sa lugar, dumiretso sila sa tirahan ni Victoria. Pagdating nila sa patio, nakita nila si Victoria na nakaupo sa labas, nakababad sa araw. Sina Elisa at Harlow ay nasa kanyang tabi, na nagpapakita ng isang banal at anak na sino, na nagpapakita ng pangangalaga at paggalang sa matandang babae.